Kamusta? Ako si Mert Avelanet. Ako ang chair ng WTO Liaison Committee. Natutuwa akong ipaliwanag na isa sa mga pangunahing bahagi ng strategic plan ng ISPEM ay ang advokasya. Partikular, ang mga layunin ng advokasya ng ISPEM ay ang i-advocate at suportahan ang pananaliksik, emergency workforce at primary care na may kaugnayan sa PIRM at pati na rin ang i-advocate ang mga makatawid na pagsisikap ng PIRM. Ang WTO Regulation Committee ay nakikilahok sa mga pagpupulong ng pamamahala ng WTO. Sa pandaigdigang antas, sa World Health Assembly at mga executive boards, at sa antas ng rehiyon sa mga pagpupulong ng mga rehiyon ng WTO. Sa mga pagpupulong na ito, nagbabasa kami ng mga pahayag na naririnig ng lahat ng mga kinatawan at ng lahat ng mga ministeryo ng kalusugan sa buong mundo. Sa mga pahayag na ito, karaniwan naming ina-advocate ang pagpapalakas ng rehabilitasyon sa mga sistema ng kalusugan sa pangkalahatan at sa physical and rehabilitation medicine sa partikular. Suportado rin namin ang WTO ito sa pagbuo ng mga teknikal na produkto tulad ng package ng mga interbensyon o ang gabay para sa trabaho sa rehabilitasyon para sa pagsusuri. Kapag kami ay nakikilahok, nagbibigay kami ng aming teknikal na kaalaman, ngunit nag-a-advocate din para sa mahalagang papel ng tingharang. May mga kinatawan tayo sa lahat ng workstreams ng World Rehabilitation Alliance, kung saan sinusuportahan namin ang lahat ng pandaigdigang pagsisikap para sa rehabilitasyon sa pangkalahatan, ngunit pati na rin para sa tirang, kapag posible at kinakailangan. May mga pangkalahatang pagsisikap na palakasin ang workforce ng rehabilitasyon, kabilang ang IARN sa mga teknikal na grupo na inorganisa ng WTO. Babanggitin ko, nagmungkahi kami ng mga kandidato na napili bilang mga eksperto. Halimbawa, may workstream ang Rehabilitation Alliance tungkol sa workforce. Isang miyembro ng ISPERM, si Dr. Abderrazak Hadjoyo, ay nahalal bilang chair. Suportado ng ISPEM ang rehabilitation 2030 mula nang ilunsad ito noong 2017. Nakilahok kami sa pagbuo ng lahat ng teknikal na produkto ng rehabilitation 2030 initiative, pati na rin ang mga produkto na may kaugnayan sa pandemya ng COVID. Nag-advocate kami para sa kauna-unahang resolusyon ng World Health Assembly tungkol sa rehabilitasyon at nag-host ng isang side event sa panahon ng kanyang walang kondisyong ratipikasyon. Gusto kong malaman ang iyong opinyon tungkol sa mga paraan para mapabuti ang advokasya at gusto kong basahin ang iyong mga komento. Salamat!